Here is the program for all the present heroes of the country. The program that gives information about our OFWs all over the world. Let's hear more about them as the three-time KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program host Hannah Senieres and Gemma Gumamela. Pinoy Expats OFW Blog Awards. Chats with our OFWs abroad Monday to Friday 9 to 10:30 p.m. here at DZRJ 810 a.m. Radio Bandido, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng KBP Golden Dove Awardee for Best Public Service Program Host Hannah Senieres ng OFW Family Club at Gemma Gumamela ng Pinoy Expats OFW Blog Awards. Ito ang Radio OFW. Magandang Monday sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong naging weekend? Welcome po sa Radyo OFW. Narito na naman po ang inyong palatuntunan na tunay na nagmamahal, kumakalinga, gumagabay sa ating mga OFWs at syempre pa sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Welcome po sa ating public service program dito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ito ang Radyo OFW at kami po ang inyong lingkod. Ako po si Hannah Senieres ng OFW Family Club. Ako po si Gemma Gumamela ng Pinoy Expat Buhay Abroad o PIBA. Ito, si Sheila Trico. Trico lang ha, Trico basahin yung message niya. May tanong lang po ako. Oy, ito, tanong para sa iyo to, sister. Sabi niya, ito dapat ganito kasi tanong tungkol sa asawa tong tanong niya. Dear Gemma Gumamela, may tanong lang po ako. Asawa ko po nasa Qatar. May GF po siya doon. Oh. At hindi po siya nagpapadala ng sustento lalo na sa pag-aaral ng anak niya. Ano po ba ang magandang gawin? Try mo nga, sagutin yung kanyang... Kanina galing mo na yan? Kay Sheila, try ko nga. Nako, may asawa tapos may GF? Anong kalokohan yan? Yes. Ha? Siguro yung concern dun para dun sa mga anak, Kasi dapat hindi nila ihinto yung pagsuporta regardless of anong nangyari or hindi na maayos yung relasyon nila or hiwalay na sila. Kasi yung responsibility sa mga anak, hindi naman yung natatapos dahil may hidwaan kayong mag-asawa. Naman. Dapat pangatawanan mo yung pagiging mong tatay, hindi yung doon ka lang, sumaya ka lang, and then after that, parang iniwan mo yung pamilya mo or yung mga anak mo. Tapos, magpapakasaya ka doon sa girlfriend mo or whatever. And then, masakit kasi yun sa isang, siguro, although hindi pa ako nanay, masakit siguro yun na, kung ikaw yung tunay na asawa, makikita mong yung sa halip na yung responsibility ng asawa mo, ibinibigay dun sa mga anak, pero napupunta pala dun sa, halimbawa, sa girlfriend. Okay lang siguro kung sabay. May time ka sa girlfriend mo o nakaka-provide ka dun financially. At the same time, yung pamilya mo din, yung school, especially yung schooling ng mga anak, dapat din mo yun pinababayaan. Pero hindi nga okay na may asawa ka, may GF ka. Yun, isa pa yun. You cannot have the best of both worlds. Yes. Commitment kasi yan, di ba? Hindi ko mo nasa ibang bansa ka, out of sight, out of mind. So siya nandito sa Pilipinas. Nandito si Mrs. si Sheila. Pumunta sila dun sa OFW family club office. Kasi pwedeng padalhan ng letter. Hindi, kasi most of the time, hindi naman tayo nangingialam dun sa personal na problema nila At least dun man lang sa support, mahingan ng support para sa mga anak sa pag-aaral. Oo naman. Ay, nakaka-speechless.
Nasira yung moment. Ang galing mo mag-advise, ha? Hindi, pero yun nga, no? Totoo naman yun. Kung may budget ka para sa GF, syempre pag GF, ibig sabihin may date yan, may, di ba, may mga regalo yan, kung ano man yan. Tapos kakalimutan ang mga anak. Yes. And minsan, may mga situation na ganyan, nakakaawa. Hindi lang lalaki o pag mapababay, mapalalaki. Sana nagsasabi din sila ng totoo na may pamilya pala sila. Kasi may mga situation na single dito, single doon. Yun pala, taken or over pa, di ba? Madami palang responsibility. Nakakasad lang na minsan yung babae hindi rin nila alam, or kung yung babae alam nila yung sitwasyon, at least siya na rin yung magkusa, di ba? Parang i-guide pa rin niya yung boyfriend niya. Kasi sasabihin, hiwalay na. Wala tayong karapatan doon kasi sasabihin ng lalaki, hiwalay na. Ano bang alam natin sa totoo talaga nilang situation? So, more on, doon tayo talaga sa mga anak. Kasi may mga case-to-case basis kasi yan. Dati kasi, pag may nakaririnig ako yan, parang, ano ba yan? Ganyan. But hindi kasi, parang iba yung dating sa akin. Pero in-advisean, yung nakita ko din kasi yung reality na talagang hindi naman na okay yung pagsasama. Kaya nagkaroon ng iba, nagkaroon din naman ng iba yung nandito sa Pilipinas. So, wala tayo sa position kasi na i-insist. Kasi malalaki na yan eh. Although, based sa law, bawal yun. Pero at least may doon na lang talaga tayo sa mga bata mag-focus. Kasi kung ano man yung gusto nilang gawin sa buhay nila, let's say maghiwalay sila, maghiwalay yun. yes. Personal, nila yun, problema. As long as walang binubugbog, walang, kasi yun, ibang usapan din. And we always look out for the protection and the welfare of the children. Yes. They are innocent victims sa ganyang sitwasyon, di ba? At hindi ko mo nga, nagkakalabuan na si Mr. at si Mrs. Ibig sabihin, forgets na rin ang mga anak. Wag na wag kalimutan ang mga anak. Dahil ang mga anak ay biyaya galing sa Panginoon. Yes, pangatawanan yung pagiging tatay. Kayo ay napili na magulang na pinili kayo ni Lord na alagaan ang mga anak na yan. Diba? So, wag natin na biguin ang Panginoon at saka wag natin i-disappoint siya, no? Don't forget your obligation. Ngayon, si Sheila, welcome kayo na pumunta sa ating opisina sa OFW Family Club na matatagpuan sa 6th floor ng Mark 2000 Tower. Diyan lang po yan sa Malate, sa corner ng Quirino at Taft Avenue. Marami na rin tayo mga nahahawakan ng ganitong mga request for assistance, ano? In fact, sa sobrang dami, tayo'y bumuo na ng isang samahan. Para syempre magkaroon ng fellowship, ano, yung may mga ganitong klaseng problema. Ang dami kasing ganyan, ano, mga cases. Unfortunately, it still goes on up to now. Meron tayong grupo, ang tawag sa kanila ay mga kababaihang iniwan na ng asawang sumama sa ibang nililiyag. In short, kinalasan. Ay, yung mother ko, si Mrs. Minnie Senieres, ang founder ng samahan na yan. Ano lang naman ito, no? It's a support group, di ba? Support group para dun sa mga abandoned families. And then, minsan it helps, ano, to share your problems with each other. Sa ganun, kahit papano, malift yung iyong heavy feeling, ano, na ganyan kabigat yung problema. Welcome po kayo, hanapan natin ng paraan yan. Idaan muna natin sa diplomasya, di ba? Sa pagre-remind kay Mister na siya ay may obligasyon sa inyong pamilya. Kung hindi pa rin madala sa magandang pakiusap, then we resort to the legal remedies, di ba? Yan po yung ating procedure dyan. Sige, Sheila, abangan ka namin sa opisina. Tutuloy ni Heidi ang kwento, ano nangyari. Okay, so nagkaroon ng sitwasyon kung saan nakulong ka, 'di ba, ng 5 days dahil nga sa pagkakamali nung bangko. Naayos naman po 'yan sapagkat nasoli na yung pera. Ano pong nangyari sa inyo pagkatapos? Nung pagkatapos po noon na inilabas po ako nung employer ko sa kulungan. Pero sabi ko, ihatid ako sa embassy o sa agency ko. Ayaw po niya at
ibinenta niyo po ako sa pangalawang amo. Sa pangalawang amo, ibinenta ka. Opo. Dumaan ba to sa agency? Hindi po. Hindi dumaan. Ito nga yung sinasabi natin, ano, yung bentahan, akala mo gamit lang. O di kaya cellphone lang. O di kaya hayop lang ang kanilang binibenta. Magkano ang bentahan sa ganyan? Pagka sinabi mong binibenta from one employer to another, magkano yung usually na ginagastos nila sa ganyan? Tinanong ko po yung employer ko, sabi 22,000 Saudi Riyals. 22,000 Saudi Riyals. Opo. Okay, bigyan lang natin ng idea, no, yung ating mga taga-subaybay kung magkano itong 22,000 Saudi Riyals. Sa current na exchange rate po natin ngayong araw na ito, ang 22,000 Saudi Riyals, it's equivalent to 291,929 pesos to be exact. So rounded off, mahigit 300,000 ito. Ito na nga yung sinasabi nating nagiging problema, ano? Napakalaki ng mga binabayad nitong mga employers na ito. Kaya gano'n na lang din ang pagtrato nila sa mga Pilipina, sa mga household workers na parang slave kung ituring, parang pagmamay-ari dahil nga ang laki-laki ng mga binabayad. Bakit hindi nila dinaan sa agency? Tinatanong ko nga po sabi ko kung ito-transfer ako, gusto ko legal at idaan nila ako sa agency ko para makapagpirma ako ng another contract ko. And hindi daw po nila alam, basta pinipilit nila, hindi nila alam yung agency, hindi nila alam yung Philippine Embassy. Basta gano'n na lang, hindi nila Opo. alam. Bakit itong second employer, hindi ba siya makadaan sa legal na proseso? Hindi ba siya makakuha o makapag-hire sa tamang paraan? Sa tingin ko po may kakayahan naman po kasi maano naman yung pamumuhay nila. Pero ang gusto po nila talaga mabilisan na pagkuha. Aha, so shortcut. Hindi naman kaya i-blacklisted din tong pangalawang employer na to? Hindi naman po kasi may isang Pilipina sa bahay nila Okay. So moving on dun sa pangalawang employer, binenta ka. Opo. Ano nangyari dun sa pangalawang employer? Nung nasa second employer na po ako, syempre po galing ako sa kulungan, diretso ako ng pagtatrabaho. So sa loob po ng kulungan, na-stress ako, iyak ako ng iyak maghapon, magdamag kasi first time po nangyari sa akin to, na nakulong sa ibang bansa pa. Iyak po ako ng iyak maghapon, magdamag, nakakatulugan ko na paggising ko, iyak na naman, Siyempre, trauma talaga yun. Na-stress po ako, so nagkasakit po ako, tumaas po yung BP ko. So mabilis naman po nila akong dinala sa clinic. Okay. Pero po, naulit pa po yun, nasundan pa. Kasi dahil nga po sabi ng doktor, hindi ka pa namin bibigyan ng gamot na pang-araw-araw kasi sa stress lang yan, yung maintenance. Siguro po, yun ang inayawan sa akin ng second employer ko. Kaya, ibinenta na naman po ako uli. Naku po, hindi pa natapos. Mula sa second employer, binenta ka ulit. Gano'ng katagal ka tumagal dun sa second employer? Almost 2 months lang 2 po. months. Opo. 2 months din. Tapos pagkatapos nun, benta na naman. Binenta po uli ako. Ganon ulit, 22,000 ulit. Opo. Pero yung una mong employer, hindi na nangialam. Ito na namang second employer. Opo, hindi na nakialam. So all throughout, wala pa rin pakialam sa agency. Wala pa rin po. Okay. So ano nang nangyari nung binenta ka ulit? Nung binenta po ako nasa pangatlo na ako, sa first 1 month, 1.5 is okay po. Okay yung pakikisama. Pero yung sa pagkain, wala pa rin. Sarili kong pera sa sweldo ko, binibili ko yung iba kong pagkain. Shampoo, sabon, lahat ng pangangailangan ko. Sa sweldo ko pa yun kinukuha. So, after ng 1.5 months, doon na po lumabas yung tunay na ugali ng pangatlo kong amo na lalaki. Nandun na po yung nanghihipo siya talaga. Ginagapang po ako. Nako. Sa gabi. Kahit po yung asawa niya nasa kabilang kwarto lang na natutulog na, talaga pong pumapasok siya sa kwarto ko. At madalas po na syempre po sa trabaho ko, pagod ako sa maghapon, nagigising na lang po ako na nasa ibabaw ko siya, talagang hinahawakan niya po lahat ng maselang parte ng katawan ko. Grabe naman tong pagkamanyak ng amo mo. Habang nandun yung kanyang asawa. Opo. Hindi ba alam ni madam kung ano nangyayari? Hindi po. Kasi
Pagka sumisigaw lang po ako, doon siya na tatakot ng konti, lumalabas siya. Pero sa laki po ng kwarto, nakasara po yung kwarto nila madam, hindi rin po siguro marinig kaya hindi siya nagigising. Pero hindi mo ba ito sinumbong sa kanya? Sinumbong din po na halos hindi na rin ako makatulog kasi sa gabi nga binabantayan ko yung sarili ko. Sa maghapon, nagtatrabaho pa ako. So, hindi po nagtagal, kinuwento ko po kay madam. Pero hindi po siya naniwala, yung asawa pa rin po niya yung kinampihan niya. Grabe naman, trato nila, hindi ako makapagsalita. Kinikilabutan ako, Kasi nai-imagine ko lang na nangyayari yan sa marami sa ating mga household service workers, kung malas ka at doon ka napunta sa isang household kung saan napakaubod ng manyak at ganyang klaseng pag-uugali na parang demonyo lang makakapaggawa niyan, di ba? Yung ganyang klaseng pag-uugali, At yun talaga yung dahilan kung bakit sana wala ng mga household service workers natin na maghanap pa ng trabaho sa ibang bansa kasi ganyan lang din yung mga mararanasan nila, yung ganyang kasaklap na doon napupunta sa mga napakamanyak na mga amo. Ang bayan ng Bato ay isang 5th class municipality sa lalawigan ng Catanduanes. Ito ay nahahati sa 11 munisipalidad at 27 barangay. Ito ang parte ng Bicol Region na madalas nadadaanan ng mga bagyo na namumuo mula sa Pacific Ocean. Bagamat sanay na ang mga Katandunganon sa panawagang lumikas tuwing may paparating na bagyo, hindi inaasahan ng karamihan na ang dumating na bagyong Nina noong araw mismo ng Pasko taong 2016 ay ang pinakamalakas na naglandfall sa loob ng 10 taon. Sa halip na maghanda para sa Noche Buena ang libo-libong mga pamilya dito, naging abala sila sa paglikas sa mga evacuation center at doon na rin inabot ng pagsalubong sa Pasko. Hindi kagaya ng nakagawian tuwing Kapaskuhan, ang mga pamilya ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na magsalo-salo at ang mga bata ay hindi nakapagbukas ng mga regalo. Noong nakarating sa programang Radyo OFW ang balita kaugnay sa pinsala na dulot ng bagyong Nina, agad kaming umaksyon sa palatuntunan at naglunsad ng isang relief operation upang makalikom ng emergency goods para sa pangangailangan ng mga pamilyang napinsala ng bagyo. Sa tulong ng mga taga-subaybay ng programang Radyo OFW sa DZRJ Tri-Media, tayo ay nakalikom ng mga relief goods kagaya ng noodles, canned goods, bigas, damit, at laruan para sa mga bata. Sa una, ang target na bibigyan ng relief goods ay 370 households lamang. Ngunit, tayo ay lubos na nagbiyayaan dahil patuloy na bumuhos ang tulong mula sa ating mga kababayang may ginintuang puso. Meron ding mga nag-volunteer mula sa iba't ibang civic society organizations kagaya ng Inner Wheel Club Manila 101 Premier, Pinoy Expats OFW Buhay Abroad, OFW Family Club, at San Beda College Alabang. Dahil sa ating bayanihan at pakikipagtulungan, sa bandang huli, tayo ay nakapaghandog ng relief goods sa 1,060 households sa kabuuan. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng programang Radyo OFW sa DZRJ 810 AM 8 Tri-Media Broadcasting Network, kami ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na nag-donate at nag-volunteer upang maging matagumpay ang ating Typhoon Nina Relief Operation sa Bato, Catanduanes. Maraming salamat po. Radyo OFW. Narito na ang nangungunang programa para sa mga makabagong bayani ng Pilipinas. Tatalakay sa mga issue, public service at iba pang aspeto ng buhay ng mga OFW at pamilya. Radyo OFW. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Then again, yan kasi yung ating advocacy. This time around, we're going to have a Christmas outreach. At ang target date natin dyan ay December 22. 22. Sa Barangay Kaunlaran, Cubao, Quezon City. Ayan. Alam niyo po, kwento mo nga, Bes, yung mga bata,
Dahil meron silang mga simpleng hiling. Yung mga street children, nagdumalaw kasi ako, may mga ito talaga yung literally na nasa sila, hindi pa sila nakupkup ng kung mang organization. Nasa talaga sila kalsada. Nagsulat, binigyan ko sila ng papel, ng pen, isulat nila kung ano yung wish nila. Magugulat ka yung wish nila talaga, napakasimple. Humihingi sila ng laruan, yung iba damit, yung iba gusto daw nilang makapanood ng sine kasi never pa sila nakapasok sa sinihan. So parang naantig yung puso ko doon na why not, 'di ba? Kasi magiging memorable yun sa kanila na hindi pa sila nakapanood ng movie. Yung naman, yung isa na nabasa ko doon, ang request niya, makakain silang pamilya sa isang fast food restaurant. Oo, alam nyo na yun siguro, hindi lang natin mabanggit ko, but yun, ganun kasimple yung kanilang mga kahilingan o ano yung makakapagpabigay sa kanilang ng kaligayahan ngayong Pasko. And that is precisely why we decided to organize this outreach through the help of our friends. At syempre po, kami po nananawagan din sa mga followers natin sa Radyo OFW na gusto po mag-share ng kanilang blessings for the benefit of this 100 street children. So yun po yung hinihiling po nila. Pagkain, laruan, yung mga damit, di ba? Chinelas, yan. Mga basic po na mga necessities, mga toiletries. Ayan. At yung iba sa kanila siguro mga out of school youth, di kaya yung mga nag-aaral man, ay kailangan ng mga school supplies. Kadalasan talaga hindi sila nag-aaral. Makikita mo nasa kalsada lang. Yun. So kailangan po nilang tulong at kalinga. At syempre, munting kaligayahan po ngayong Pasko. Yung background din lang. Kaya ako naging close dun sa mga bata dun sa Barangay Kaunlaran. Kasi one time, 'di ba, muntik akong malaslasan ng bag. Kasi tapos yung gagawa pala nun, kabarkada nila. Tapos pero hindi sila nakasama dun sa mga outreach na ginagawa namin. Tapos sumigaw si Giancarlo. Sabi niya, wag yan, si ate yan. Yung parang nagulat ako, ba't nandito pa kayo gabing-gabi na? Ganyan. Yun pala yun, kunento nung kuya niya. Na may attempt na pangit, pero may angel na kumalabit. Nandun pa rin naman yung goodness nila. Siguro dahil lang sa mga nakakasalamuha sa hirap ng buhay, siguro kaya minsan ganun yung nagagawa nila. Siguro opportunity na rin ito na mapakitaan sila ng kindness and hopefully yung merong ang ganong klaseng mga gawain na for example, yun ang nakaugalian na nila mang snatch o mang laslas ng mga bag. This is a good opportunity also for us to share with them pag nag-gather na natin sila dito sa ating Christmas outreach na bigyan sila ng magandang aral o di kaya ma-inspire sila na to do something good with their life and to really teach them kasi minsan kulang lang sa guidance di ba yung mga bata, really teach them right from wrong. So ito na po yung pagkakataon and we're inviting those who would like to donate, gusto po mag-share ng Christmas blessings, welcome po kayo. Yung mga gusto po mag-volunteer, gusto sumama on that day itself, dyan sa Barangay Kaunlaran. Dito lang po yan sa Cubao. Welcome po kayong sumali din, So yan po ang ating Christmas outreach ng Radyo OFW for the benefit of the street children. Ngayon pala po kami po yung nagpapasalamat dahil marami na po nagpe-pledge ng kanilang tulong, ng kanilang assistance at suporta po sa ating Christmas outreach. Yes, lalong-lalo ng Aldab Girls. Yes. Sis Bing naman, Mother's Day message. Happy Mother's Day sa lahat, sa ate ko, sa mga pamangkin ko, and siyempre kay mama, although, yan na. Basta. Yeah, happy Mother's Day sa mama mo. Siguro hindi naman kaila sa inyo si mama. Si mama kasi may dementia. So, ito yung time na sabi ko kaya ko na ibigay lahat. Yung kagaya nung kung gusto niya mag-travel,
ay ako nang ibigay. Kung gusto niyang ano yung gusto niyang bilhin, maibibigay ko na. Pero hindi naman na pwede or hindi na niya hindi, ayaw na niya yung laging lumalabas. Gusto na lang niya sa bahay. So, parang ano, ang bigat-bigat na parang may regrets ako na although alam ko naman na naibigay ko yung lahat ng needs niya, naibibigay ko. Siguro ngayong may anak na ako, yung tama nga yung sinabi mo kanina, na pag may anak na tayo, doon natin mare-realize kung gaano kahalaga yung nanay. Siguro nasa situation na ako na kung anong hilingin niya, kung ano yung gusto niya, maibibigay ko na nga. Kahit material, although si mama hindi naman gano'n. Pero iba pa rin, tapos iba pa rin yung tatawag, kakausapin mo siya. Ngayon kasi, parang hindi na niya kami kilala. Tapos, yung ang sakit-sakit. Hindi, ang ano kasi dun, Beng, kasi dahil nga rin sa COVID, alam mo kasi kahit ganun yung nanay mo na may dementia, alam mo kasi yakap lang naman sana no? Kahit hindi kanya, for example, hindi makilala. Kaya lang ito kasi talagang COVID, ito yung naghihinder kasi, di ba? Yung kaya nasasaktan ako pag may nababasa ako na parang hindi nila pinapahalagahan yung nanay nila. Parang may other side of me na naiinggit na sana alam nila yung nararamdaman ng family namin ngayon na si mama nga kahit sabi ko nga promise na lang namin maibigay yung komportableng buhay habang andyan pa siya. Pero darating talaga sa point na ang hirap mentally draining. Yung katulad nito, nag-aaral ulit ako, soon magtatrabaho. Parang ang sarap i-share sa family, di ba? Lalong-lalo na sa mama. Pero hindi naman niya na nga maiintindihan. Pero sabi naman ng kapatid ko, bawat lagi daw, yung parang hinahanap niya ako. Nasaan si Bingbing? Kasi Bingbing ay yung tawag sa akin, di ba? Nasaan si Bingbing? Or minsan tatanungin niya, may hinahanap siya na tao. Alam ko ako yun. So, sana sorry emotional ako. Pero sana so yung mga nakikinig, kung let's say may misunderstanding man kayo ng nanay ninyo or ng family, sana makatulong yung shinare ko na sobra ninyong i-appreciate yung nanay ninyo habang na-appreciate pa din naman niya kayo. Kasi kahit nandyan pa rin yung nanay niyo, kung kagaya na nga yung situation ni mama, ang hirap. Sobrang hirap. So, sorry. Ito yung ayaw kong kanina sabi ko kay Marie, ayaw ko ng topic na to kasi parang iiyak ako. Kanina pa kinokontrol ko pero pasensya na talaga. It's okay. So, Huwag ka Hindi mo mag-apologize. kailangan It's okay. humingi ng pasensya. I think if anything, it makes us realize na dapat hindi natin i-take for granted yung parents Yeah, natin. right. Tama. Especially yung mga parents natin na nasa sunset years na ng buhay nila. Oo. Kasi minsan Nanay ko, hindi mo 81 na-appreciate siya. di ba? Na habang nandiyan pa sila, the regrets will come later on. Pero let's not make that mistake. And of course, learn from this example dahil nga dapat talaga i-appreciate natin yung mother natin habang sila ay nabubuhay And be pa grateful. and beyond. Be grateful. And so that's good. At least merong assistance na nanggaling sa uwa. Opo, ma'am. Thank you po, ma'am, sir, sa tulong niyo po. Dahil po sa pagtrabaho niyo po, yun po, inadapt na po nila ako. At
i-provide na rin nila po yung sasakyan ko po pauwi sa amin once na matapos quarantine ko po. That's good. Ayan. So, at least that's good news. Communicate. As of now, due to technological advancement, nagkakaroon na rin ng internet connection sa barko. So, communication now is in real time na rin. But sometimes naman, ang seafarers, may trabaho yan, and we have different time zones. So, yung family naman, nila-expect kagad na makakasagot kagad, di ba? Okay. But then, as long as there's an open communication with the family, whatever the situation is, madaling malulutusan. So, kailangan lang ng understanding ng family na we are working on different time zones. Your life is a message to the world. Make sure it's inspiring. Please behave. Please be proper. Please be mindful. And please be respectful. Yun yun. Kasi when you do that to yourself, other people will follow. Message! Ayan, pampadagdag sa good vibes ngayong Pasko. Papa, I love you. I miss you. Merry Christmas. Amen. Ingat ka dyan. I love you. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat sa tanan. Merry Christmas. Ingat ka dyan. Ingatan mo sarili mo, ha. Naghihintay sila, oh. I love you, Papa. I love you, Papa. I love you. Sana. Ang sweet. Naiiyak ako na matutuwa. Grabe, ang sweet nila. All the way from California. Hello everyone! Sa lahat ng mga bumubuo ng Radio OFW, sa mga kababayan nating OFW all over the world, and of course, ang aking mga kababayang beauty queens dyan sa Hong Kong, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Stay safe everyone! Yay! Pagpalain tayo ng Panginoon, samahan niya tayo sa bawat oras at bawat laban natin, lalo tayong mga OFW dito sa ibang bansa. 네, 감사합니다. 그리고 항상 건강하시고요. 코로나 바이러스 조심하세요. Please extra careful against corona and always stay healthy. Thank you. 감사합니다. Corona Programang para sa mga makabagong bayani ng bansa. Nagbibigay impormasyon tungkol sa mga OFW sa buong mundo. Atin silang kilalanin dito sa Radio OFW. Kasama sina Hana Senieres at Gemma Gumamela. Makikipagtalakayan sa ating mga kababayang OFW tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi. Radio OFW.